present time, heat is one of the main topics that people around the world face. This causes various health, economic, and environmental impacts. In this article, we will discuss the causes of rising temperatures, its effects on our daily lives, and possible solution to alleviate the problem of heat in our society. During summer, the sun reaches its hottest temperature, causing concern for people's health and safety. Extreme heat can cause dehydration, skin burns, and an increase in body temperature, which can result in heat stroke. In areas with hot climates, summer can cause widespread poverty and hunger due to lack of water and food. That is why most schools in Basud have been suspended due to the uprising heat and have begun asynchronous classes. We interviewed various individuals from all around Basud on what their thoughts about this heat is like and how this affects their daily lives. Ninyo pinapangalagaan ang inyong kalusugan at kaligtasan sa panahon ng matinding init? Sa umaga, sa aking pagising, hindi na ako nagkakape, tubig na lang at tinapay sa sobrang init. Nakapipag na kalusokos dahil sa pagbubuntis sobrang init. Sa tanghali, naliligo ako para hindi masyadong init. Hanggang hapon, naghanap ako ng pwesto na malilim, mahangin, para hindi masyadong maapektuhan yung aking kalusugan sa aking pagbubuntis. Bilang isang kargador, paano nakakaapekto sa inyong trabaho ang mainit na panahon? Nakakapagod simula pa lang sa unang araw ng trabaho namin. Maisip mo na sobrang init. Tapos kailangan mo pang pag walang tubig din sa tinatrabaho namin, nauwaw din kami. Tapos meron pang pagkakataon na isipin ko ba kung kakayanin ko ba hanggang matapos yung araw na to hanggang maghapon, pero at least kinakaya man, kaso kailangan pa din namin magpatuloy para matapos namin yung trabaho at hindi mahirapan, isipin hindi mainit kahit sobrang init na talaga ng panahon. Kung may magbigay ng tubig, inom agad para maiwasan yung heat stroke. Yun. Kaya pero para sa pamilya, laban lang. Tiyaga. Paano ninyo pinapangalagaan ang inyong kalusugan at kaligtasan sa trabaho sa panahon ng matinding init? Pag umaga, kumain muna para may lakas ka para magtrabaho. Tapos pag minsan, kung nauwaw ka na, huwag masyadong malamig yung tubig para at least hindi masyadong mano yung katawan mo. At pag hapon naman, pag patapos ng trabaho ninyo, huwag ka munang maghilamos pag ilang oras para hindi ka magkaroon ng pasma o kaya nanginginig yung kamay. Kaya pahinga muna ang kailangan pag sa matinding init talaga. Yun lang. Hindi talaga ng panahon natin ngayon sobrang hindi na normal. Sa trabaho namin bilang rescuer, mahirap din yan para sa amin kasi yung trabaho namin sa field, yun, nag-rescue kami. Pagdating dun sa sasakyan, sobrang init. Pawis na din kami. Minsan natutuluyan kami ng pawis. Kaya yung init yun talagang delikado. Kaya palagi kami gumabaw ng tubig. Siguro ang ma-advise lang namin sa mga tao, palagi silang magdala ng payong, saka palagi silang hydrated. Uminom sila ng tubig. Yun lang. Si Edmundo Quiñones, isang retired teacher. Sa init ng panahon ngayon na nadarama natin ay nababawasan ng ating productivity tulad ng paglilinis sa labas ng bahay, paglalaba, at marami pa iba. Pagdating naman sa aking trabaho, kailangan ay malamig ang opisina upang matapos mo ang iyong mga gawain sa araw na yon. Anong mga paraan ang iyong ginagawa upang solusyonan ang mga problemang ito? Sa panahon ng matinding init, ako ay nananatili sa bahay. Nililimitahan ko ang paglabas-labas at nananatili akong hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, pag-apply ng sunblock,
upang maiwasan ang paggamit ng payong o kaya ay sombrero kung nasa labas ng bahay upang mabawasan kahit paano ang init ng panahon. O kaya naman ay ang pagsusuot ng mga light-colored materials upang wag masyadong maka-absorb ng init ang ating katawan. Paano mo natutugunan ang mga hamon sa kalusugan at seguridad sa panahon ng matinding init? Ayun nga, kailangan aware ka na mainit talaga sa labas. So gagamit ka ng gagawa ka ng paraan upang hindi ka mainitan. Gagamit ka ng sombrero, payong, at limitahan mo nga ang paglabas-labas ng bahay. And also, dapat palagi kang umiinom ng tubig. Ano ang iyong mga payo para sa mga tao upang maiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke at iba pang heat-related na mga karamdaman? Siguro ay wag mo nang pupunta ng ng mga beach kasi masyadong mainit doon. Okay, wag magbababad sa labas. Kung maaari ay sa bahay lamang. Kung nasa bahay naman, wag magsusot ng mga kapal na damit. And of course, stay hydrated. Yun nga ang pinakaunang dapat natin gawin. Palagi tayong umiinom ng tubig. At kung meron man tayong mga sakit, o kaya meron tayong high blood, iwasang mapagod at sobrang ma-expose sa init ng araw. Kasi ito ay delikado sa ating kalusugan. Sa kalusugan naman, napapangalagaan ko yung kalusugan ko sa sobrang tindi ng init ngayon. Lagi lang ako may maintenance. Katulad ng ako, high blood kasi ako, laging 190/120 ang dugo ko. Iwas na lang sa mga matatabang pagkain. Tapos, lagi lang iinom ng tubig. Huwag yung masyado sigurong malamig. Lalo na nagluluto ako, maligam-gam na tubig. Lagi ko iniinom yun. Tapos, iwas nga sa mga matataba, laging gulay, prutas, ganun. Yun ang dapat kakainin kapag ganyan sobrang init. Tapos, iwas-iwas na din sa mga inumin bagay, yung mga alak-alak na yan, iwas. Tapos, tubig-tubig talaga. Paano po sa inyo nakakaapekto ang matinding init sa inyong trabaho? Sa negosyo kasi nagnenegosyo ako, grabe talaga yung apekto ng matinding init sa negosyo namin. Una-una, kapag yung mga niluto na sobrang init, ang bilis na napapanis. Tapos, pangalawa, yung sa mga mamimili baga, imbis na pupunta sa'yo, bibili, sa sobrang init, hindi sila lumalabas ng bahay. Kaya sobrang hina ng natumal ng bentahan sa negosyo. As temperatures continue to rise, it's evident that the impact of heat on individuals and communities is becoming more pronounced. Through our exploration of the challenges and strategies related to coping with the heat, we hope to raise awareness and inspire action towards creating a safer and more resilient society. Let's work together to adapt to the changing climate and ensure the well-being of all.